Alam niyo ba ang tunay na dahilan kung bakit tila hindi na tumutugon ang inyong katawan sa mga sandali ng paglalambing? Sa kasalukuyan, karamihan sa mga kalalakihang nanonood ng videong ito ay nawawalan ng tiwala sa sarili dahil sa isang maling nakagawian. Gaano man sila magsikap na ibalik ang dating lakas. Maniniwala ba kayo na ang lahat ng ito ay nagsisimula sa maling paraan ng pag-inom ng tubig? Marahil ay naiisip nyo, tubig lang naman yan, ano bang problema doon? Ngunit sa mga sandaling ito, maraming kalalakihan ang nagpupunta sa mga doktor dahil sa pagod, kawalan ng sigla, hirap sa pagising sa umaga, at ang unti-unting paghina ng kanilang kakayahan sa gabi. Ang hindi nila alam, ang ugat ng problemang ito ay ang kakulangan sa tubig, o mas tiyak, ang maling paraan ng pag-inom nito. Ang mas nakakagulat pa rito, may mga testimonya mula sa mga kalalakihan na pagkaraan lamang ng 3 araw ng tamang pag-inom ng tubig, nakaramdam sila ng malaking pagbabago. Bigla akong nagkaroon ng lakas sa umaga. Nagulat ang asawa ko sa sigla ko sa gabi. Hindi ko akalaing mangyayari ito nang hindi umiinom ng kung ano-anong gamot. Ito ang kanilang mga pahayag. Panurin niyo ang videong ito hanggang dulo. Ang paraan ng pag-inom niyo ng isang basong tubig ay maaaring magpabago sa bilis ng daloy ng inyong dugo, sa inyong mga hormone bilang lalaki, at sa kakayahan ng inyong katawan na tumugon sa haplos ng pagmamahal. Hindi ito biro. Ito ay base sa siyensya at medisina. Ngayon pa lang, maglagay na kayo ng tubig sa baso at panurin ito. Pagkatapos ng videong ito, hindi nyo na muling iinumin ang tubig na yan sa dati nyong paraan. At mararamdaman nyo ang pagbabago sa inyong katawan sa mismong gabing ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe ng libre, i-like ang video, at pindutin ang notification bell. Malaking tulong din kung ibabahagi nyo ang videong ito sa inyong mga kaibigan. Madalas nating tingnan ang tubig bilang isang bagay lamang na mabuti sa kalusugan. Ngunit para sa akin, higit pa rito ang tubig. Ako si Dr. Ricardo Rick de la Cruz, isang eksperto na may higit 30 taon sa pag-aaral ng male hormones at blood flow physiology sa edad na 64. Sa libu-libong mga nakatatandang kalalakihan na aking nakapanayam, isa ang naging malinaw sa akin. Ang katawan ng lalaki ay nagbabago, depende sa kung paano nito pinoproseso ang tubig. Lalo na pagpasok sa edad na 60, ang ating mga daluyan ng dugo ay nawawala ng elastisidad, at ang bilis ng pagtugon ng ating maselang bahagi sa mga stimulus ay bumabagal. Maraming dahilan ito. Ngunit ang pinakasimple at pinakamapanganib ay ang kakulangan ng wastong tubig. Ngunit ang mas mahalagang punto ay ito. Maling paraan ang ginagamit natin sa pag-inom. Ayon sa pag-aaral ng Stanford University School of Medicine noong 2024 tungkol sa blood flow physiology, mas mahalaga ang oras at ritmo ng pag-inom kaysa sa kabuuang dami nito sa isang araw. Ang mga lalaking uminom ng tubig ng 7 hanggang 8 beses sa maghapon sa mga itinakdang oras ay nagkaroon ng 24% na pagbilis sa daloy ng dugo kumpara sa mga uminom ng maramihan sa isang bagsakan lang. Gayun din, bumilis ng 17% ang tugon ng daloy ng dugo sa kanilang pagkalalaki. Bukod dito, ang mga lalaking sumunod sa ritmo ng katawan, gaya ng pag-inom pagising sa umaga o bago matulog, ay nakitaan ng pagtaas sa testosterone levels ng average na 12% hanggang 15%. Nangyari ito nang walang anumang gamot, kundi sa pagbabago lang ng gawi sa tubig. Marami sa inyo ang nag-iisip na ang paghina ng sigla sa gabi ay dahil lang sa katandaan. Ngunit ang totoo, ito ay dahil hindi maayos na dumadaloy ang dugo at ang simula ng daloy na iyon ay nasa tamang oras ng pag-inom ng tubig. Alam nating lahat na ang tubig ay mabuti.
Pero kakaunti ang nakakaalam kung bakit at paano ito nakakatulong sa ating pagkalalaki. Kapag tayo ay tumatanda, ang unang humihina ay ang kakayahan ng ating mga ugat na bumuka. Ang mga cell sa loob ng ating mga ugat, endothelial cells, ay nagsisilbing mga sensor na nagpapalawak o nagpapakitid sa daluyan ng dugo. Ang mga cell na ito ay napakasensitibo sa tubig. Kapag sapat ang tubig sa katawan, naglalabas sila ng nitric oxide, ang chemical na kailangan upang bumuka ang mga ugat at magkaroon ng sapat na tigas at sigla ang pagkalalaki. Sa madaling salita, ang tamang pag-inom ng tubig ay nagpapataas ng nitric oxide na nagreresulta sa masiglang daloy ng dugo patungo sa masilang bahagi. Ito ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang prosesong chemical. Noong 2024, sa isang pag-aaral sa Germany, napatunayan na ang mga lalaking laging kulang sa tubig ay may 28% mas mababang endothelial function. Samantala, ang mga regular na uminom ng tubig sa tamang pagitan ay nakitaan ng 1.7 beses na pagtaas sa nitric oxide. Uminom lamang sila ng humigit kumulang 250 mililitro ng tubig, 6 na beses o higit pa sa isang araw sa isang maayos na ritmo. Isa pa, ang kulang sa tubig ay nagpapalapot sa dugo na nagpapabagal sa sirkulasyon. Kapag malapot ang dugo, kailangang mantrabaho ng husto ng puso at ang resulta ay hindi nakakaabot ang dugo sa maliliit na ugat, capillaries, sa dulo ng ating pagkalalaki. Ito ang dahilan ng pagkapagod, kawalan ng konsentrasyon, at kawalan ng sigla sa kama. Ang ugat ng problema ay hindi lang pagtanda, kundi ang kalidad at oras ng pag-inom ng tubig. Ngayon ay nakikita nyo na kung bakit tila mabigat ang inyong katawan at mabagal ang inyong reaksyon. Ang inyong mga ugat ay hindi lang barado. Hindi lang sila nakakatanggap ng tamang stimulus. At ang stimulus na iyon ay maaaring ibigay ng baso ng tubig na nasa harap nyo ngayon. Nuunit, paano ba ito dapat gawin? Hindi sapat ang sabihing, uminom lang ng maraming tubig. Ang temperatura, uri, at kung ano ang kasabay nito ay mahalaga. Una, mas mainam ang maligamgam na tubig kaysa sa malamig. Ang malamig na tubig ay nagpapasikip sa ating sikmura at pansamantalang nagpapabagal sa daloy ng dugo. Ang maligamgam na tubig naman ay nakakatulong sa sirkulasyon nang hindi nagugulo sa tiyan. Mas mabuti rin ang tubig na may natural na minerals o alkaline water. Narito ang 4 na critical na oras na dapat niyong tandaan. Pagkagising sa umaga. Huwag munang magsipilyo o mag-inat. Uminom muna ng 250 mililitro ng maligamgam na tubig ng dahan-dahan. Ito ang magpupuno sa tubig na nawala habang kayo ay tulog at magsisilbing ignition switch para gisingin ang inyong atay at bituka. 30 minuto bago kumain. Ito ay hudyat para sa inyong digestive system. Maaari nyo itong lagyan ng isang hiwa ng lemon o 1 hanggang 2 patak ng apple cider vinegar upang makatulong sa panunaw at maiwasan ang biglang pagtaas ng sugar sa dugo. 20 hanggang 30 minuto bago maligo. Ang pag-inom ng tubig bago maligo ay nakakatulong upang maiwasan ang dehydration dahil sa init ng tubig at nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang presyon ng dugo. Maaari ring lagyan ng kaunting-kaunting asin upang mapanatili ang electrolyte balance. 70 minuto bago matulog. Hindi bago matulog mismo, kundi 1 oras at kalahati bago humiga. Ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng temperatura ng katawan para sa mahimbing na tulog. Iwasan ang matatamis o caffeine. Mas mainang ang maligamgam na tubig na may 1 kutsarang pulot, honey. Anong mga pagkain ang mainam isabay? Ang kamatis ay may lycopene na tagalinis ng ugat. Ang saging ay may potassium para sa balance ng tubig
at sodium. Ang pipino naman ay 75% na tubig. Ang mga mani gaya ng walnut o almond ay tumutulong sa testosterone. Ang payo ko sa aking mga pasyente: pagkagising, uminom ng maligamgam na tubig at kumain ng 3 pirasong kamatis o 5 pirasong almond. Ito ang magbabago sa buong araw nyo. Ito ang pinakaligtas at pinakamadaling paraan para maibalik ang lakas ng mga lalaking edad 60 pataas. Marahil ay mahirap paniwalaan na tubig lang ang kailangan. Pero tingnan natin ang kwento ni Mang Lito, isang 76 na taong gulang na taga Laguna. Si Mang Lito ay dating mekaniko. Noong nag-retire siya, lagi siyang nakakaramdam ng pagod. Ang paggising sa umaga ay parang isang labanan para sa kanya. Sa gabi naman, pabalik-balik siya sa banyo at tila wala na siyang lakas para sa kanyang asawa. Sinabi ng mga doktor na normal lang yan sa edad mo. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa ritual ng tubig, sinubukan niya ito. Ngayon, ang araw ni Mang Lito ay nagsisimula sa maligamgam na tubig sa ganap na 7:00 ng umaga. Dati, kailangan muna niyang maupo ng 5 minuto dahil masakit ang kanyang likod at tuhod. Pero ngayon, parang mabilis na nagigising ang kanyang katawan. Sabi niya, parang nararamdaman niyang dumadaloy ang dugo sa kanyang mga ugat, gaya ng isang makina na dahan-dahang umininit bago tumakbo. Dati rin ay lagi siyang inaantok pagkatapos mananghalian. Pero dahil sa pag-inom ng tubig na may lemon 30 minuto bago kumain, naging maayos ang kanyang panunaw at hindi na siya dinadalaw ng antok sa hapon. Nawala ang bigat ng kanyang pakiramdam at sa kanyang gabi-gabing paliligo, ang pag-inom ng tubig na may kaunting asin ay nagbigay sa kanya ng ginhawa na parang abot hanggang dulo ng kanyang mga paa ang daloy ng dugo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay sa kanyang pagtulog. Sa pag-inom ng maligamgam na tubig na may kaunting luya 70 minuto bago matulog, naging mahimbing ang kanyang pahinga at hindi na siya kailangang gumising sa madaling araw para umihi. Sabi ni Mang Lito, binago ng tamang oras ng pag-inom ng tubig ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng gamot. Nararamdaman kong ako uli ang may kontrol sa katawan ko. Ang kwento ni Mang Lito ay hindi tsamba. Ito ay resulta ng pagbibigay sa katawan ng kung ano ang kailangan nito sa tamang paraan. Sa madaling salita, ang konklusyon ay malinaw. Mas mahalaga ang kailan at paano kaysa sa gaano karami. Ang 4 na basong tubig na ito ang susi sa inyong bagong sigla. Subukan ito sa loob ng 3 araw. Maaring matagal na itong hinihintay ng inyong katawan. Kung pakiramdam nyo ay palagi kayong pagod o nawawalan ng kumpiyansa dahil sa edad, huwag mawalan ng pag-asa. Maaari pa tayong magbago. Hindi kailangan ng mamahaling bitamina o komplikadong ehersisyo. Ang kailangan lang ng inyong katawan ay isang basong maligamgam na tubig sa tamang oras. Ang init na iyon ang mag-aalis ng inyong pagod, magbabalik ng lalim ng inyong tulog, at magbibigay ng bagong sigla sa inyong umaga. Sana ay nakatulong ang videong ito sa inyong araw. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang karunungang ito. Hangad namin ang inyong muling pagsigla at ang mainit na pagtanggap sa bawat bagong umaga. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Mula rito sa Tala ng Kinabukasan hanggang sa muli.